Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Purihin ang Diyos dahil tayo nga po muli ay pinagpala niya na makapagsama-sama upang dakilain ang kanyang pangalan at upang tayo nga po ay makapag-aral ng kanyang salita ngayong umaga. Purihin ang Panginoon despite na maraming mga challenges nga po, maraming mga hadlang, maraming mga problema. Napakabuti at tapat ng Diyos at tayo nga po ay biniyayaan niya na magkasama-sama nga po ngayong umaga upang maitaas ang kanyang pangalan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Morning, tayo nga po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nandito pa rin po tayo sa Ebanghelyo ni John sa chapter 1. O yung tinatawag po natin na prologue. From verse 1 to 18 nga po ito ng chapter 1 ng Ebanghelyo ni Juan. At sa mga nakaraan po nating pag-aaral, sa aklat ni Juan, magbibigay lamang din po ako ng kaunting summary at historical background ng mga ating napagdaanan na napag-aralan po. So, ang Ebanghelyo nga po ni Juan ay isinulat noong humigit kumulang 85 to 90 AD. At ayon nga po sa maraming conservative scholars, ang may akda ng aklat na ito ay walang iba kundi si Apostol Juan po mismo. Ang may akda nito ay isang alagad ng Diyos, isa sa 12 apostol na nabuhay mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Sa panahon po mismo na ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At marami nga rin pong mga early church fathers at historians ang nagpapatunay na ang may akda ng aklat ni Juan ay si Apostol Juan po mismo. Siya nga rin po ay tinatawag na minamahal ng alagad ng ating Panginoong Hesus. Isa sa 12 alagad ni Hesus at kilala din bilang si Juan na anak ni Zebedeo. At kapatid ni Santiago o ni James na anak din nga po ni Zebedeo. Si Apostol Juan ay kilala rin bilang isa sa mga tinatawag na mga anak ng kulog o sons of thunder. Maaring ito ay dahil sa tindi at tapang ng kanilang pangangaral. O marahil dahil sa pangyayari kung saan hiniling nila sa Panginoon na magpaulan ng apoy laban sa mga tumatanggi sa kanyang salita. Nakita din po natin yung paliwanag ni Juan. Dahil nga po nasa Gospel of John pa rin tayo, doon malinaw niyang ipinakilala kung sino po ang ating Panginoong Hesus. Ipinakita ni Juan na sa simula pa lamang na andoon na ang salita, ang Logos o si Kristo. Hindi po siya nagsimula lang, kundi siya ay magpasawalang hanggan na. At hindi lamang po yun, malinaw din niyang sinabi na si Kristo ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos at siya mismo po ay Diyos. Ngayon, pagdating po sa verse 4 at 5 ng chapter 1, nakita natin na patuloy na ipinapaliwanag ni Juan kung sino nga po si Jesus. Na siya nga po ay ang pinagmumulan ng buhay. At siya rin ang ilaw na nagbibigay liwanag sa sanlibutan. At itong liwanag na ito ay dumating sa mundo upang talunin ang kadiliman. Ngunit ano nga pong nangyari? Ang akala ng kadiliman na sila ay nagtagumpay nang ipako si Jesus sa krus. Sa paningin ng tao, parang natalo si Kristo. Pero sa totoo lamang po, ay iyon po ang kanyang kaluwalhatian. Paano nga ba natin nakita ang kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo Jesus? Paano po natin yon maunawaan? Nakita po natin ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus.
Doon sa krus, doon nahayag ang kalwalatian ng Diyos. Maraming bahagi ng kasulatan o ng Biblia ang nagsasabi po nito na sa pamamagitan ng crucifixion ng Panginoong Hesus, nakita natin na natalo ang kasalanan, na natalo ang kamatayan. Sa buhay niya, sa kanyang kamatayan, sa buhay niya, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan niya na tinalo niya ang kasalanan at kamatayan. Kaya nga po, ipinapakita ni John sa chapter 12 at 13 na ang pagkamatay ni Jesus sa krus, iyon mismo ang kanyang kaluwalhatian. Doon nahayag ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Iyon ang pagluwalhati kay Jesus at doon natin nga po ito nakita. Bakit po? Kasi isipin nyo, ang Diyos na banal, dalisay, napakadakila, pero dahil sa kanyang pag-ibig at katapatan, inialay niya ang sarili niyang anak para matubos po ang kasalanan ng kanyang mga tinawag. Talagang kakaiba pong kaluwalhatian yon. Dahil sa totoo lang, hindi natin pong kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya kinakailangan ipadala ng Diyos ang kanyang sariling anak para iligtas ang kanyang mga tinawag o ang kanyang mga hinirang. Tunay na iyon talaga ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Noong sinabi din po ni Juan sa verse 14 na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang tinutukoy niya roon ay ang pagpapako sa krus ng Panginoong Hesus. Yung paghihirap niya, yung pagdurusa niya, yung suffering niya, yun mismo nagdala ng kaluwalhatian. Bakit po? Kasi sa pamagitan ng kanyang paghihirap, natupad ang pangako ng Diyos na tubusin at iligtas ang kanyang mga tinawag. Dahil doon sa krus, doon siya ay nagtagumpay. Nagtagumpay ang liwanag. At hanggang ngayon, malinaw sa atin na hindi kailanman magtatagumpay ang kadiliman laban sa Kanya. Ngayon nakita rin natin na kahit ang liwanag ay dumating sa mundo, hindi po lahat ay tumanggap. Ayon nga po sa John 1 verse 11, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ang tinutukoy nga po dito ay yung mga Hudyo. Dumating siya sa kanyang sariling bayan na kanyang nilikha, na kanyang ginawa dahil siya ang creator. Ngunit hindi siya tinanggap ng marami sa kanila. Hindi lahat tinanggap po si Kristo. Sa halip, marami ang tumanggi sa Kanya. Kung ang tunay na liwanag ay nagbibigay liwanag po sa bawat tao, bakit nga po ba may mga tumatanggi pa rin? Makikita rin po natin ang sagot sa John 3 verse 19 na nagsasabing, mas minahal ng mga tao ang kadiliman kaysa liwanag dahil ang kanilang mga gawa ay masama. Kaya may mga tumatanggi sa liwanag sapagkat mas gusto nila ang gawain sa kadiliman, ngunit may iba namang tumanggap sa liwanag. Hindi po dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi dahil gumawa ang Diyos sa kanilang mga puso. At sino po ang mga tumanggap? Sabi rin po sa verse 12, ang mga tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At napakahalaga po nito mga kapatid. Hindi po sinabi ni Juan na those who will receive Him
or future tense. Ang sinabi niya ay, as many as receive Him. Ibig sabihin po, ito ay tumutukoy sa mga tunay na tumanggap na ipinapakita nito pagiging anak ng Diyos ay para po sa mga tunay na tumanggap lamang kay Kristo. And then pagdating po sa verse 30 naman, ay dito natin makikita ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nga po dahil sa kagustuhan natin. Hindi dahil po sa sarili nating gawa. Hindi din po dahil sa ating sariling desisyon. Kundi ito po ay dahil sa kalooban lamang ng Diyos. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang pagiging born again natin ay hindi po natin sariling pinili. Kundi ang Diyos ang mismo ang kumilos upang tayo ay ipanganak muli. Amen. At ito nga rin po ang napakagandang katotohanan ngayong umaga, mga kapatid. Napakagandang paalala ng ating Panginoon sa atin sa tuwing umaga na sa bawat paggising po natin, kasabay ng lakas na iminibigay po sa atin ng Diyos ay ang panibago niyang biyaya at habag. Dahil ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Kaya patuloy po tayong umasa sa Kanya na siya ang magmulat ng ating isipan at puso para makita natin ang liwanag at katotohanan ng Kanyang salita. Ngayon nga po, sa pag-aaral po natin ng Ebanghelyo ni John, dahan-dahan lang po tayo ngayong umaga. Bali, ang main verse po natin ngayong umaga ay yung verse 4 ng chapter 1. Hindi po natin ito minamadali dahil napakarami pong lalim at magandang mga katotohanan ang chapter 1 po na ito ng Ebanghelyo ni John. At dito makikita nga po natin ang isa sa pinakamahalagang pahayag ni John. Kung mapapansin niyo po yung transition sa verse 1, in the beginning was the Word. Ang salita ay Diyos. Tapos, sa verse 4 and 5, ang salita ay naging buhay at liwanag. At pagdating naman po sa verse 14, may malaking pagbabago. And the Word became flesh and dwelt among us. Ibig sabihin po, ang Logos, ang walang hanggang salita, si Jesucristo na anak ng Diyos, ay nagkatawang tao. Hindi lamang po basta nagkatawang tao, kundi tunay na naging tao. May laman at may katawang pisikal, pero nananatili pong banal at Diyos. At hindi lang siya naging tao, siya po ay nanahan sa atin. Namuhay siya kasama ng mga tao. At sabi nga po ni Juan, naksaksihan nila ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. And then sa verse 15, ipinakita ulit ang patotoo ni John the Baptist na itinuturo niya pa nga po si Kristo at kinilala niya ang kanyang kadakilaan. Sa verse 16, sinabi din niya, mula sa kanyang kapuspusan, tayong lahat ay tumanggap ng biyaya na sinundan pa ng biyaya. And then sa verse 17, ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises, pero ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa verse 18, walang nakakita sa Diyos, pero si Kristo, ang salita na kasama ng Ama, siya ang nagpakilala sa Diyos sa atin. Ngayon mga kapatid, 4 na talata lamang po ito pero napakarami pong laman. Punong-puno po ito ng doktrina patungkol kay Kristo. At gaya nga po ng lagi nating sinasabi, ang buong kasulatan po ay umiikot
kay Jesus. Bakit? Dahil nga po, siya ang katuparan ng plano ng Diyos. Ang plano ng pagtubos para sa kanyang mga anak. Ngunit kapag ating binasa din po at masusing pinag-aralan ng aklat ni Juan, makikita rin po natin na ito ay isang ebanghelyo na maituturing na nating parehong evangelistic at apologetic. Ibig sabihin po, ito ay naglalayong ihayag ang mabuting balita upang ang mga tao ay sumampalataya at nagbibigay din po ng matibay na batayan upang ipagtanggol ang pagka-Diyos ni Hesukristo. Ipinaalam nito sa mga mambabasa, kung sino ang tunay na daan at ang tunay na kaligtasan patungo sa kaharian ng Diyos. At ito nga po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Logos. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nahayag sa laman, or God in the flesh. Kaya buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa aklat ni Juan, Kabanata 1, Talata 1. Padaanan lang po natin. At ito nga po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Mapapansin niyo po yung verse 1, tatlo po yung clause. Tatlo po yan na mensahe po. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Then proceed sa verse 2. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang mga bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito ay hindi nagapi ng kadiliman. Purihin ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. So mga kapatid, balik po tayo muli sa aklat ng 1, Kabanata, Talata 1. So nakaraan linggo nga po tinalakay po natin ang una at ikatlong talata ng John chapter 1 po. So kapag sinasabi po nating first, second at third talata, yun nga pong sa verse 1, tinutukoy natin ang bawat bahagi ng pangungusap sa talatang pong ito. Ang unang talata ay ito. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. So napag-aralan po natin na sa pananaw nga po ng mga Hudyo, pagdating sa salita na binanggit ni Juan, na ito po ay sa wikang Griego ay logos. Ito po ay tumutukoy sa karunungan ng Diyos na kanilang iniisip na unang nilikha at may kaugnayan sa Diyos. Samantala sa pananaw naman ng mga Hintil, lalo na ng mga Griego sa kanilang filosofiya, ang logos ay nangangahulugang isang makatuwirang prinsipyo. Ang dahilan o isip na naggagabay o namamahala sa lahat ng bagay sa mundo. Ayon nga po sa filosofiyang Griego, ang lahat ng umiiral o nag-e-exist ay nagmula sa prinsipyo pong ito na tinatawag na logos. Ngunit malinaw ang pahayag ni Apostol Juan, nang pasimula, naroon na ang salita. Kaya ano nga po ba ang natutunan natin sa unang talata ng John 1 verse 1? Na ang salita, ang logos, ay walang pasimula. Siya ay walang hanggan. Bago pa po magkaroon ng oras, bago pa po magkaroon ng langit at lupa, bago pa magkaroon ng anumang simula o pag-iral o ng kahit ano, naroon na ang salita.
naroon na ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa ikalawang clause ng verse 1, sinasabi ng Biblia, ang salita ay kasama ng Diyos. Sa wikang Griego, ito ay pros ton tion, na nangangahulugang nasa presensya ng Diyos. Ibig sabihin po, ang salita, ang logos, ay nasa presensya ng Diyos. Meaning to say, harapang kasama siya ng Diyos, or face to face with God. At mga kapatid, hindi lamang po ito tungkol sa pagiging malapit. Sa konteksto, ito po ay tumutukoy sa isang malalim at matinding ugnayan. Isa po itong intimate na relasyon sa pagitan ng salita at ng Diyos Ama. Alam po natin na ang salita ay eternal sapagkat sinasabi ng Biblia, ng pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Sa ikalawang clause naman, malinaw na ang salita ay hindi lamang walang hanggan, kundi siya rin ay kasama ng Diyos. Ibig sabihin siya ay buhay, magpakailanman. Ever-living, may sariling pag-iiral, at may malalim na ugnayan sa Diyos. At pagdating sa ikatlong clause, sinasabi, at ang salita ay Diyos. Kaya kung ang logos o ang salita ay eternal, kung siya ay kasama ng Diyos mula sa pasimula, at may malalim na ugnayan sa Diyos, Ama, iisa lamang ang konklusyon, mga kapatid. Ang salita ay Diyos. Kaya ang Diyos, Ama, at ang salita, ang anak na si Kristo ay Diyos. At sila ay nagkakaisa sa pagka-Diyos. Ngayon, dumako na po tayo sa ating main topic or sa main verse po natin ngayong umaga. Dito nga po sa verse 4, upang simulan natin ang ating pangunahing pag-aaral. Atin pong basahin ng John chapter 1 verse 4. Pakitignan niyo po. Pakisundanan na lamang po ako. Nasa sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sa English, in Him was life. Mga kapatid, i-highlight po natin ang salitang buhay na binabanggit po dito sa verse 4. Ang dahilan kung bakit mahalagang bigyan pansin po ito, mga kapatid, ay dahil kung babasahin po natin ang kabuuang doktrina at aklat ni Juan, mapapansin natin po na ito nga ay parehong evangelistic at apologetic. Kapag sinasabing apologetic, ito po ay mula sa salitang Griego na apologia, na nangangahulugang pagbibigay ng depensa sa isang doktrina o paniniwala. Sa kaso pong ito, si Apostol Juan ay nagbibigay po ng matibay na depensa sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kasabay nito, ang Ebanghelyo nga po ay evangelistic din. Ibig sabihin, ito ay sinulat upang tulungan ang mga mambabasa, lalo na ang mga hindi pa mananampalataya, ang mga wala pang relasyon sa Diyos, at patay pa sa kanilang mga kasalanan, na makilala kung sino ang tunay na daan patungo sa langit. Kung sino ang tunay na daan patungo sa kaligtasan. At kung sino nga po ang may hawak ng kaligtasan. At ang salitang buhay na binabanggit po dito ay ginamit po ng mahigit kumulang 36 times o 36 na beses sa buong aklat po ni Juan. Napaka-interesante lang po, mga kapatid, dahil gaya ng nabanggit kanina, ang aklat ni Juan ay isang evangelistic na ebanghelyo. At bakit po ito evangelistic?
Dahil sa aklat po na ito, makikita natin ang salitang sumampalataya o believe ay ginamit ng halos 100 beses. Ibig sabihin po, ang believe ay lumilitaw ng humigit kumulang 100 beses. Samantalang ang salitang buhay or life ay binanggit naman po ng 36 times. Ngayon, kung babalikan po natin ang konteksto ng verse 2, konteksto ng verse 3, malinaw na sinasabi, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Itinuturo po dito sa atin na ang logos o ang salita na kasama ng Diyos na walang hanggan ay siya mismo po ay Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Walang anumang nalikha na hindi po sa pamamagitan niya. Kaya't malinaw po sa verse 3 na ang salita ay may kapangyarihan at kakayahang maglikha. Siya ang dahilan kung bakit mayroong pag-iral at kung bakit po may buhay or may existence. Ngayon, sa pagpapatuloy sa verse 4, mas mauunawaan po natin ito sa liwanag ng verse 3. Ang salita, ang pinagmumulan ng buhay. Dahil nauunawaan na nga po natin na ang salita ang manlilikha, mas malinaw po ngayon na siya rin ang pinagmumulan ng buhay. Ibig sabihin po ang lahat ng bagay, mga nakikita man o hindi nakikita, ay nilikha sa pamamagitan ng salita. At dahil dito, ang salita ang dahilan kung bakit may buhay ang lahat ng nilikha. Sa English nga po, in Him was life. Kaya kung bakit may umiiral na lahat ng bagay, kung bakit po nagkaroon ng existence ang lahat, ito po ay dahil sa Kanya lamang. Dahil sa salita. Dahil sa salita ay may buhay. Ngayon, may dalawang mahalagang kahulugan po. Yung salitang buhay na binabanggit po sa verse 4. Una, ang salita ay may kapangyarihan na magbigay ng buhay. Yan po yung unang mahalagang kahulugan ng buhay na binabanggit nga po dito. Ang salita ay may kapangyarihan magbigay ng buhay. Ibig sabihin po, buhay sa mga halaman, buhay sa mga hayop, sa lupa, sa tubig, sa himpapawid, mga buhay sa buong sansinukob, buhay sa ating mundo, at sa buhay po sa bawat isa sa atin. Meaning to say, lahat ng may buhay, anumang gumagalaw o tumiiral sa buong universe o universo, maging ito man po ay nasa langit, sa lupa, sa kalawakan, kahit hindi nakikita, lahat ng ito ay nagkaroon ng buhay dahil po sa salita. Dahil ang salita ang pinagmumulan ng buhay. Dahil siya ang source ng lahat ng buhay. Ngayon, yun po yung unang kahulugan ng buhay na binabanggit nga po sa verse 4. Ngayon, meron din po itong ikalawang kahulugan. Ang ikalawang kahulugan ng buhay na ito ay ang salita, ang pinagmumulan ng buhay. Siya din po ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang salitang buhay sa aklat ni Juan ay maaaring tumutukoy sa pisikal na buhay. Ngunit madalas din po itong ginagamit upang tukuyin ang buhay na walang hanggan. Paano po natin ito mapapatunayan? Tingnan po natin ang pagpapatuloy ng konteksto, mga kapatid. At ang buhay na ito ay ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao.
sa English, "And the life was the light of men." Makikita po natin dito na ang buhay ay hindi lamang po tumutukoy sa pisikal na buhay. Ang buhay na ito po ay ilaw, na siyang liwanag na nagbibigay kaliwanagan sa mga tao. Bakit po mahalaga itong maunawaan? Kung ang unang kahulugan po ng buhay ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha at magbigay ng pisikal na buhay, ang ikalawang kahulugan naman po ay tumutukoy sa kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan. Ngunit bakit sinasabi ng Biblia na ang logos o ang salita na pinagmumulan ng buhay ay siya ring nagbibigay ng liwanag sa mga tao? Kanino po ba siya nagbibigay ng liwanag? Sa mga matuwid lang po ba? Sa mga banal? Sa mga perpekto? Sa mga hindi nangangailangan ng kaligtasan? O sa mga naliligaw? Sa mga bulag sa kanilang kasalanan? Sa mga walang direksyon sa buhay? Sa mga mahihina at namumuhay sa kadiliman? Kaya nga po sinasabi ng Biblia, ang ilaw na ito ay nagmumula sa buhay, na nagmumula sa salita, ay nagbibigay liwanag sa mga tao. May isa pong propesiya na mababasa po natin sa Mateo 4. Kabanata 4 tungkol sa liwanag po na ito, na tumutukoy sa ating pong Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, maaari niyo pong pakibuksan ng inyong mga Biblia. Atin pong basahin ng Mateo chapter 4. Mateo chapter 4 verse 12 to 16. Chapter 4 verse 12 to 16. At kung handa na po kayo, sumunod na lang po kayo sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum, na nasa tabing dagat, na sakop ng Zebulun at Neftali, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Ang lupain ni Zebulun at ang mga lupain ni Neftali patungo sa dagat, sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Ulitin ko po ang verse 16. Ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Purihin na nga po ang Panginoon sa basa ng kanyang salita. Sa ganitong paraan nga po ay natupad ang sinasabi sa propesiya ni Isayas, na ang lupain nga po ni Zebulun at Naphtali ay nakakita ng dakilang ilaw o liwanag sa mga tao pong namumuhay sa kadiliman, o ang bayang namumuhay sa kadiliman. Sumikat ang liwanag sa kanila. Amen? Pansinin natin mga kapatid, namumuhay sa kadiliman ang mga tao po roon. Ibig sabihin, sila po ay nabubuhay sa kasalanan. Ngunit sinasabi rin, sila ay nakakita rin ng isang dakilang liwanag at maliliwanagan sila. Ngayon, iambing po natin ito sa kabanata ni John chapter 1, verse 4. Ang sabi po, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw
ng mga tao. Meaning to say, ang salita ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay po na ito ay ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Kaya malinaw po, sino ang nagbibigay ng buhay? Walang iba kundi ang salita o ang logos. Sino po ang pinagmumulan din ng buhay? Wala pong iba kundi ang salita pa rin at ang logos. At sino po ang nagbibigay liwanag sa mga tao? Walang iba kundi ang salita, ang logos, na walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po siya nagbibigay buhay. Siya rin ang nagbibigay liwanag. O siya ang ilaw ng tao. At gaya ng sinasabi sa Mateo 4, Mateo 4 nga po na nabasa natin kanina, ang liwanag po na ito ay sumisikat sa mga taong nasa kadiliman. Sa mga taong walang pag-asa, naliligaw ng landas at nangangailangan ng kaligtasan. Kaya makikita po natin muli ang koneksyon. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito ay ilaw. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa kadiliman. Ngayon, may dalawang mahalagang salita din po na binanggit sa John verse 4. 1 verse 4. Yun, ang unang salita nga po ay buhay na tumutukoy sa pisikal at sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po yung ilaw. Ang binabanggit po na ilaw dito ay hindi po yung literal na ilaw. Hindi po ito yung ilaw ng lampara o flashlight. Ito po ay tumutukoy sa isang espiritual na katotohanan. Kaya nga po maraming mga teologo ang nagsasabi na ang aklat ni Juan ay isang spiritual gospel sapagkat malalim nitong tinatalakay ang espiritual na kalagayan ni Kristo. Ang kanyang gawain, ang kanyang mensahe, at ang kalagayan ng mga taong kanyang pinupuntahan. Kapag sinasabi ng Biblia na ang buhay ay ilaw, ang ilaw po na ito ay tumutukoy sa katotohanan, sa tamang direksyon, sa tamang landas sa buhay, sa tamang katuruan, at sa tama pong pamumuhay. Kaya sinasabi ng Biblia na ang ilaw na ito ay nagbibigay liwanag sa mga tao. Sapagkat ang mga taong naliwanagan sa katotohanan ay ano po, sila rin po ay dati ring namumuhay sa kadiliman. Dito po natin makikita ang katuparan ng propesiya ni Isaias sa Mateo 4. Na ang mga taong nasa kadiliman na natatakot mamatay sa kanilang mga kasalanan ay makakakita ng dakilang liwanag. At walang ibang liwanag po na tinutukoy ng Biblia dito, kundi ang Diyos po mismo. Ngayon, paano po natin mapapatunayan na ang Diyos ay liwanag sa espiritual po na kahulugan? Na siya ang katotohanan, ang kabanalan, ang kasakdalan, at pinagmumulan ng kadalasayan. Buksan po natin ang ating Biblia. Mga kapatid, pakisundan niyo po ako at pakibuksan po ang ating mga Biblia sa unang 1. Sa unang 1 po, 1 John 1, verse 5. Unang 1,
Kabanata 1, verse 5. At ito nga po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. O sa English translation naman po ay God is light and in Him there is no darkness at all. Kaya malinaw po muli mga kapatid, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ngayon, kung ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at siya rin ang pinagmumulan ng liwanag, ng katotohanan, ng kabanalan at kadalisayan, pinatutunayan lamang mo po nito ang sinasabi ni John sa chapter 1 verse 4. Ang buhay na nagmumula sa salita ay ilaw. At ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Kaya mga kapatid, hayaan ninyo po ako magtanong. Kung ang salita na binabanggit sa chapter 1, verse 1 ay Diyos, at kung siya ang pinagmumulan ng buhay, at kung siya ang liwanag, at sinabi rin ni Apostol sa John 1, chapter 1, verse 5, na ang Diyos ay liwanag, siya lamang ang tunay na ilaw, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ano po ang masasabi natin tungkol sa salita o sa logos na binabanggit po sa John chapter 1? Kung ang Diyos ay liwanag, kung siya ang pinagmumulan ng katotohanan, kung siya ang pinagmumulan ng buhay, ibig sabihin po, ang salita na binabanggit sa 1 ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 4, sa Kanya ay may buhay, at ang buhay na iyon ang ilaw ng mga tao. Ibig sabihin, si Jesus ang pinanggagalingan ng tunay na buhay. Kaya minsan tinatanong natin sa ating mga sarili, mga kapatid, bakit ba ako nabubuhay? Ano ba ang purpose ko? Kapatid, ang sagot mo diyan ay galing po kay Jesus ang buhay mo. Siya ang nagbigay ng buhay mo. Siya ang nagtubos nito sa krus ng Kalbaryo. Siya ang dahilan kung bakit ka nandito. Tapos may isa pa din po akong tanong. Or may isa pa po tayong tinatanong sa ating mga sarili. Pag namatay ba ako, may buhay pa ba ako pagkatapos? Ang sagot dyan, mga kapatid, oo. Kayang ibigay ni Jesus ang buhay na walang hanggan. Dahil nasa Kanya mismo ang buhay. Ngayon, ano mangyayari kung may ganitong buhay ka?
magkakaroon ka ng ilaw, ng liwanag. Ibig sabihin, maiintindihan mo ang katotohanan. Hindi ka na maliligaw sa buhay. Ganito rin ang sinasabi ni John sa John 5, chapter 5, verse 24 to 26. Hayaan niyo pong basahin ko na lamang po. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula saan? Mula sa kamatayan. Sinasabi din po sa John chapter 5 verse 25, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makakarinig ay mabubuhay. Darating ang oras at nangyayari na ngayon na ang taong patay sa kasalanan ay maririnig ang tinig ni Jesus. At kapag narinig nila, sila ay mabubuhay. Bakit po ganun? Sapagkat kung paanong ang Ama, sinasabi din po sa John chapter 5 verse 26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Kasi ang Diyos Ama ay may buhay sa kanyang sarili at ibinigay niya kay Jesus ang kapangyarihan na magbigay ng buhay. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung ikaw ay maniniwala at mananampalataya kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya siya ang tinatawag na ilaw ng tao. Dahil kung wala po siya, tayo po ay nasa kadiliman. At hindi natin alam ang tama. Naliligaw po tayo. Sinasabi din po ng Biblia, tayo ay patay sa kasalanan. Ibig sabihin po, hiwalay tayo sa Diyos. Iyon po ang tinatawag na kadiliman. Pero, mga kapatid, kapag lumapit ka kay Jesus, nagkakaroon ng liwanag. Parang binuksan nga po ang ilaw sa isang madilim na silid. Nagkakaroon ka ng tunay na buhay at malinaw na direksyon sa buhay. Ngunit mayroon din po akong katanungan lamang mga kapatid. Sino po ba? Pakinggan niyo po. Sino po ba sa aklat ni Juan na nagkatawang tao ang nagsabi na siya ang ilaw ng sanlibutan? Kung alam natin na ang Diyos ay liwanag, na siya ang pinagmumulan ng buhay, kabanalan at kadalisayan, sino po sa bagong tipan o sa New Testament ang nagsabing siya ang ilaw? Buksan po natin ang Biblia natin, mga kapatid, sa John chapter 8. Nawa po ay may natutunan tayo. May natututunan po tayo, mga kapatid. Sapagkat sa bawat talata pong ating binabasa, napakarami po talagang aral ang ating mapupulot. Basahin po natin, mga kapatid, ang John chapter 8, verse 12. Pakinggan niyo po. Muling nagsalita
sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Napakalinaw po ng talatang ito, mga kapatid. Doon po sa tanong ko, sino po ang nagsasalita doon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ano nga po ang kanyang sinabi? "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa kanya ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Ngayon, mga kapatid, maaaring marami po sa atin ngayon na nakikinig at nandirito ay patuloy pa rin ng mumuhay po sa kadiliman. Maaaring kayo'y alipin pa rin ng alkoholismo. Maaaring kayo'y alipin pa rin po ng pornografiya o alipin ng pagsusugal. Maaari rin kayo'y inaalipin ng hindi pagpapatawad, puot, o galit o samaan ng loob sa inyong kapwa, kamag-anak, asawa, mga anak, o sa mga taong umuusig sa inyo. Maaari rin naman na may mga bagay kayong hindi makalimutan na nagawa laban sa inyo at kinikimkim nyo iyon. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, ang sabi ng Biblia, mayroong liwanag, may ilaw na galing kay Kristo. Ang salita na binabanggit ni Juan, siya ang magbibigay liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Ang liwanag na binanggit ng Biblia dito ay ang katotohanan ng Diyos. Si Kristo ang nagsabi sa John chapter 14 verse 6, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. He is the way, He is the truth, He is the life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung tatanggapin po natin ang katotohanan na nagmumula kay Kristo, na siya lamang ang ating manliligtas, kaligtasan, deliverer, at Panginoon, makakamit po natin ang kalayaan sa kadilimang ito. Sabi nga po sa Biblia, John 8, verse 32, "Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. You will know the truth, and the truth shall make you free." Mga kapatid, nais mo bang mabago ang iyong buhay? Nais mo bang maramdaman ang pag-ibig ng Diyos? Nais mo bang makilala si Kristo at makapasok sa kaharian ng Diyos? Nais mo bang matanggal at malinis ang dungis na kasalanan sa iyong buhay? Nais mo bang maranasan ang buhay na kay Kristo? Nagsisimula po ito
sa pagsisisi, mga kapatid, sa repentance. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Lord, I need help. Ako po ay makasalanan. Nadungisan po ako ng kasalanan. Kailangan ko po ang tulong niyo, O Diyos. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko si Jesus. Ngayon, kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at mananampalataya sa Kanya bilang tanging Panginoon at tagapagligtas at Diyos ng ating buhay, kung tatanggapin po natin siya, mga kapatid, kung sasampalataya tayo sa tanging anak ng Diyos na siya ring nagbayad at nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sinasabi nga po sa Biblia, isusulat niya po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Babaguhin niya ang ating pagkatao. Hindi lamang sa labas, kundi maging sa ating mga kalooban. Sinasabi nga po ni Pablo sa ika-2 Korinto, chapter 5, verse 17. Kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang luma niyang pagkatao ay wala na. Lahat ay nabago na. Bakit po? Dahil ang salita ay ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito ay ilaw. At ang ilaw na ito ay siyang nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng kaligtasan. Nagbibigay ng deliverance. Nagbibigay ng katotohanan. Nagbibigay ng bagong buhay sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Sa umaga pong ito, mga kapatid, sa atin nga pong pag-aaral sa aklat ni Juan, Kabanata 1, verse 4, atin pong nauunawaan na kay Kristo ay may katotohanan, na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan, na kay Kristo ay may deliverance at kaligtasan. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Manalig tayo, manampalataya tayo sa Kanya, manghawakan tayo sa Kanya. Ang mga bagay na hindi natin kaya ay posible sa Diyos para sa mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Siya ang buhay at ilaw na nagliliwanag sa atin. At ang liwanag na ito, kailanman ay hindi nadaig ng kadiliman. Purihin natin ang ating Diyos at Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, Hesukristo, dakila naming Diyos, Ikaw na naroroon, magbuhat pa sa pasimula. Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang buhay at ilaw na nagliliwanag sa sanlibutan. Ikaw ay karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin, at sinubukan nga kakantalunin ng kadiliman. Ngunit kailanman, Panginoon, hindi ka nito nadaig. Bagkus, pinagtagumpayan mo ito. Tinalo mo ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ikaw ay nabuhay namang muli. Ang iyong kalwalatian ay nasilayan ng lahat.
Panginoon, ang buhay at ilaw na nasa sa iyo, naway iliwanag mo sa mga taong nadidiliman. Mga taong nangangailangan ng iyong liwanag. Panginoon, kaawaan mo po kami, sapagkat ikaw lang ang may kakayanan na magbago. Ikaw lang ang may kapangyarihang magbukas ng aming mga puso at isipan at mga katawan na patay sa kasalanan. Kasama ng mundong ito, maliban na kaawaan mo kami, Ama, kami ay tunay na walang magagawa. Tulungan mo kami ng iyong Espiritu, O Diyos, at muling buhayin kami sa aming mga miserableng kalalagayan. Salamat nga po, Panginoon, sa inyong mga salita at katotohanan na ibinibigay sa amin ngayong umaga. At naway patuloy nyo kaming palaguin sa pananampalataya, lumakas at mabago, dahil lamang po kay Kristo. Panginoon, kami po inyong kaawaan. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa inyo, na may pagpupuri at pasasalamat na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.